Laban-laban, walang bawi-bawi. Wala puro suntukan. Etong game na to na pinakita ng AP Brenesia kontra walang iba kundi sa kalaban lang RRQ Kaito. At nakita naman talaga nating punong-puno ng aksyon. Game 1 pa lang yan. Again, Game 1 pa lang yan. Ako si QWERTY at himayin natin kung paano nga ba nakuha ng RRQ or ng AP Brenesia ang Game 1 na to kontra sa RRQ Kaito. Medyo nalito na rin ako kasi puro sapakan talaga ang pinakita ng dalawang koponan na to. Pero ang makikita natin para sa MVP ng Game number 1, feeling ko alam nyo na rin to kasi grabe siya mang-hook. Grabe siya magbuklod ng kanyang koponan. Game 1 MVP ay mapupunta walang iba kundi kay Scary Meme dahil sa kanyang mga scary hooks na talaga nga namang nagbigay daan para sa kanyang koponan na mapanalo ang game number 1. Kitang-kita natin dito yung kanyang emblem na kinuha niya ang basic common emblem para hindi na siya mahirapan pa sa mana. Plus, crazy rapid boots dito. Etong si Scary Meme para nga naman mas maging madali para sa kanya na umikot all throughout the map. Actually, bakit nakakailanganin ng rapid boots? Sobrang mobile ng mga kakampi niya. Ano ba yung mga heroes nila? 'Di ba? Nasa kanila yung CC, Nolan, Claude, and even yung Valentina. So, kailangan mag-catch up dito ni Scary Meme. At ang maganda sa ginagawa niya, hindi lang siya nagka-catch up dun sa mga kampi niya. Siya din mismo ang nagdidictate ng tempo dito sa game by actually securing a lot of hooks. May kita natin dito sa mismong highlights yung palagan, yung sapakan talaga ng dalawang koponan na to. Nung early game, ay kita natin yung peak of centric lineup na meron dito ang RRQ Kaito na ma-maximize nila yon. And alam ng AP Brenesia na hindi natin ganoon kaya palagan sa early game. But once makakuha na rin ng ilang items dito, itong mga heroes ng AP Bren, alam nila kung paano rin nila gagalawan yung kanilang kalaban. Balikan kung balikan, sapakan kung sapakan, bawian kung bawian, hindi yung atrasan sugod kung sugod. Hindi ko na rin alam kung paano talaga nila kinakaya na, sige laban lang tayo, laban lang kung laban. Pero ang maganda for AP Brenesia, sobrang mobile nga ng kanilang mga heroes to the point na nahihirapan maghabol dito ang RRQ Kaito. One thing din na masasabi natin dito for RRQ Kaito, si Minguin ay natatarget dun sa may bandang likuran. Hindi siya ganoon nakakuha ng magandang pwesto dahil dun sa threat ni Loisa, dahil dun sa threat ng Nolan, plus yung threat pa dito ng isang Claude na kayang-kaya nga rin naman talagang umabot o pumunta doon sa likuran ng RRQ Kaito. One thing din na makikita natin dito, wala nang mapangsagot sa damage output na ibinabato ang RRQ Kaito mula dito sa AP Brenesia. Hooks after hooks, plus yung damage pa sobrang tindi na to the point na kahit sinong ma-hook, kaya nang mapitas dito ng AP Brenesia. Meanwhile, for RRQ Kaito, ang ganda rin sana nung kanilang mga pag-follow up doon sa mga sipa ni Xnova. Unfortunately, mas nagalawan sila. Dinaan sa mechanics, dinaan sa execution dito ng AP Brenesia. Kaya naman nakuha nila ang game number 1. 'Di ba? Highlights pa lang pero punong-puno ng highlights itong game na to. Pero pansinin natin ang ating mga emblems na lalabas dito sa ating gilid, sa ating harapan para makita natin yung kakaiba. Ano bang meron sa mga to? Bakit naipanalo o bakit nahirapan ang RRQ Kaito? For AP Brenesia, isa sa mapapansin natin dito na naging madali para sa kanila to actually initiate against RRQ Kaito is actually hindi sa emblem doon sa mga spells. 3 ang naka-purify dito. Mahihirapan silang hulihin si Ven, which is the Claude, si Sei at si Ken. 'Di ba? The Ven, Ken na kanina pa pinag-uusapan ng mga casters, the connection of these two na kapag yung isa nga naman set upan ng isang Terizla or set upan ng isang Cho, hindi mo siya totally maboburst down agad because of the Purify. But one thing is for sure mula dito sa AP Brenesia, hindi nila kinakailangan makipagsabayan all-in 5v5. Ang kinakailangan lang nila, hook mula kay Scary Meme, follow up,
at mananalo na sila dun sa teamfight. Mananalo na sila when it comes to numbers, kaya mas nagiging agresibo sila. Para naman sa RRQ, medyo mahirap yung mobility na meron itong koponan nila to the point na naabot lang yung backline. Plus, yung damage dealers nila ay nahihirapan talaga mula sa AP Brenesia. Now, may kita natin na when it comes to objectives, palitan lang din naman talaga. Nakakuha ng turtles dito ang RRQ Kaito, nakakuha dito ng objective ang AP Brenesia, pero kung usapang Torre, walang nakuha masyadong RRQ Kaito. Makukuha to ng AP Brenesia. Look at the damage to turret. Nandun sa pangatlong blue line sa gitna. Ayan o, 35,721. Why? Kasi nako-convert nila yung mga pick-offs, yung mga kills nila onto objectives kasi nga naman sobrang mobile ng heroes nila. Look at Ven. Yung participation niya sa teammate niya or sa kill participation niya, 56% lang. Kasi nag-focus siya on securing turrets, on securing towers, on securing or pushing the lanes para nga naman din talaga mahirapan yung kalaban niya at para makapag-farm siya. And eventually, nakuha nila yung kinakailangan nilang itemizations to the point na nahirapan na dito even yung mga tanky heroes. Kahit ang si Doc Ferds na Born to be Wild, hindi niya na kayang sagutin yung mga bala na ibinabato dito ng side ng AP Brenesia. Ngayon, game 1 pa lang yun. So, parang paano pa kaya pag pumasok na tayo ng game number 2 at eventually kung magkakaroon ba ng game number 3? Punong-puno nga ba to ng suntukan? Tanongin natin yung mga casters natin kasi feeling ko marami rin silang mako-contribute dito. Casters, samahan nyo naman ako dito. Peace lang. Kung kanina ay laban-laban, ngayon naman bawi-bawi para sa kaharian RRQ Kaito ties this series 1-1 kontra sa AP Brenesia. Muntikan ko nang sabihin AP Bren Hornets kasi napag-usapan nyo ng mga casters kanina pero AP Brenesia. At ngayon, paano nga ba to na ipanalo ng RRQ Kaito at paano nila mafo-force ang game number 3? Himayin natin yan. Of course, sinimulan to ng isa sa naging key player ng laban na to. Walang iba kundi ang ating MVP para sa game number 2 at walang iba kundi si Denjiro. Sinabi ng debaters kanina yung mga kwento-kwento na ito daw ay na-acquire o na kumbaga ay na-recruit ng RRQ Kaito na medyo parang may pagka may pagka alinlangan pa pero ngayon pinapatunayan ni Denjiro kung bakit siya ay nandito sa mismong MDL. Nakikita natin dito ang kanyang emblem getting the base emblem as tank kasi nga naman sinabi na rin ng mga casters kanina kailangan ng RRQ Kaito ng jungler na kayang saluhin, kayang kumbaga open arms embracing the damage outputs being provided by the side of AP Brenesia. Masyadong masakit sa ulo yung arrow ni Selena, yung Jolen dito ng isang Novaria, pero okay lang yun para kay Denjiro. Pero hindi naman yun yung pinaka naging rason kung bakit siya ang MVP dito sa mismong laban. Dahil din yun doon sa dalawang turtles na naagaw niya, that gives the space para dito sa RRQ Kaito na hindi sila maangatan ng AP Brenesia. Para kasi sa AP Brenesia, gugustuhin talaga nilang makuha yung early game momentum and iyon yung tinatry nilang paulit-ulit. Once may tumatamang arrow mula dito kay Zay, nag-all in, nag-go in dito ang AP Brenesia kapag alam nila na kaya nilang ipanalo or kaya nilang i-burst kung sino man yung tinamaan nung mismong pana. Ang kaso lang, para dito, mula sa RRQ Kaito, nagtiis din actually yung kanilang gold laner na si Sai. Tiis lang muna ako dito. Kuha lang muna ako ng mga items ko. Kuha lang muna ako ng resources. At nakita natin na may pinatay siyang 1v1 dun sa top lane. May pinatay din siyang 1v1 dun sa mid lane. To the point na dahil din doon sa mga pagnakaw o pag-agaw ni Denjiro ng mga turtles and lords, nabigyan talaga ng space dito ang buong RRQ Kaito. Kaya naman ng AP Brenesia, hindi nila ganoon na maximize yung kanilang Selena and Novaria pick. Medyo mahirap nga naman talaga siyang i-pull off, kaya medyo challenging talaga to para sa AP Brenesia. Pero for RRQ Kaito, tying out this game means ready talaga sila makipagbunuan ng braso
never back down, never give up. 'Di ba? Tas meron pang bubulong na, never give up. Never back down, never what? Never give up. Ganun yung RRQ Kaito dito sa game na to. As in, nagtiis, especially si Sai, para makakuha siya ng items at para talaga makakuha sila ng bawi later on the game. At kitang-kita rin natin dun sa highlights kanina na nahirapan na dito ang AP Brencia. Isa din sa mapo-point out natin is actually yung objective takedowns, hindi naman nagpadaig kahit papano si Loisa. 'Di ba? Nakakanakaw din siya ng isang turtle, pero mas naging effective lang yung pagkuha dito ni Denjiro. Pero tingnan natin ang mga emblems dito ng ating mga kupunan, ng ating mga players. Isa sa gusto nating pansinin is of course ang kinuha ng isang Claude, 'di ba? Base emblem niya dito is basic common emblem, tapos kumuha siya dito ng Master Assassin. So, kung usapang 1v1 talaga, kayang-kaya niyang pumalag. Yung Master Assassin o mas kilala dati na high and dry, 'di ba? Mas okay sa'yo na 1v1. Ikaw talaga yung makikipag-harapan sabayan lang doon sa makakatapat mo. And ang kalaban niya dito na AP Brencia, actually maganda rin naman yung lineup nila. Ang kaso lang, wala silang pampigil sa Claude. Plus, naka-purify pa dito etong si Sai, and mamaya makikita natin sa items na hindi nga lang purify yung meron siya. Actually, buong RRQ Kaito ay nakakuha or kumuha ng tough boots. Maliban na lang kay Mingguin, kasi si Mingguin meron naman siyang purify dito. So talagang ayaw nila or meron silang safety net kapag ka nga naman nahuli sila mula sa araw dito ng isang Selena. Ayan yung sinasabi ko, halos naka-tough boots lahat ang RRQ Kaito. Maliban kay Mingguin. Kasi si Mingguin, alam din naman niya na nandito lang siya sa likod, hindi siya maaabot ng mga miyembro ng AP Brencia. And one thing na masasabi rin natin, nagbigay sakit sa ulo sa AP Brencia is actually si Ferds, pati na rin si X-Nova. Grabe yung zone nila kay Loisa, 'di ba? Split tapos sabunot kay Loisa. And ang ginagawa lang naman ni Ferds, hindi yung i-burst nila yung jungler dito ng AP Brencia. Ang gusto lang nila, ma-zone, ma-secure yung objective, maipanalo yung teamfight nang wala yung jungler. And kayang-kaya na nilang saluhin lahat ng ibinabato ni Zay. 100% kill participation mula kay Zay, kasi nga naman ito yung kanilang key sana para manalo for AP Brencia. Ang kaso lang, umabot na tayo sa punto ng game na kaya ng salagin, kaya ng saluhin open arms ng mga tanky heroes dito ng RRQ Kaito, yung mga arrows na nagagaling nga sa isang Selena, even yung mga Jolen na ibinabato dito ni Scary Meme. Makikita natin dito na talagang dikit na dikit yung laban when it comes to damage, when it comes to the turrets, pero mas na pull off lang dito ng RRQ Kaito yung kanilang lineup getting this game number 2. So talaga nga namang masasabi nating challenging etong global ban system na ini-implement dito sa MDL. So ngayon na 1-1 ulit at ito na naman ay game number 3. Tingnan natin ano pa yung inihain sa atin ng mga teams as we throw it back again to our casters. Actually, hindi ko time to. It's time for RRQ Kaito kasi sila ang nanalo dito sa serye 2-1 kontra sa AP Brencia. Once again, ako si Curty at ating himayin kung paano nga ba nila na-reverse sweep itong serye na masabi natin punong-puno talaga ng matitinding aksyon. Syempre, hindi natin makakalimutan ang naging key player ng game na to, walang iba. Tan-tararan, tan-tan. Nandito ang ating Game 3 MVP, walang iba kundi si Doc Ferds. Grabe nga naman sa paggamit niya ng Arlot. Well, actually, ang isa sa mapapansin natin dito, ang kanyang emblem. Actually, for his emblem, gumamit siya ng base emblem plus gumamit siya dito ng tenacity. Bakit siya gumamit ng base emblem? Usually, sa mga Arlot users, nagiging problema talaga ang mana. But now that he is using the basic common emblem, wala na siyang problema sa mana. He did not even buy yung Thunder Belt para lang din talaga magkaroon ng mana. Kasi hindi mo nakakailanganin Focusing on the Fury Hammer, tapos punta ka na doon sa mga kailangan mong items tulad ng Dominance Ice plus
immortality. 'Di ba? Ganoon kabilis yung item progression dito nitong si Doc Fords para nga naman din talaga makatagal doon sa teamfight. One thing na isa din sa masabi nating magandang pagbili niya ng items dito is actually the Radiant Armor plus itong Twilight Armor. Talagang nadepensahan niya yung sarili niya sa mga kailangan niyang depensahan. Radiant Armor for the Lilia, Twilight Armor para lang naman doon sa Clint na medyo mahapdi rin talaga. Pero aside from these items and of course aside from the emblems, ang naging reason naman talaga kung bakit siya ang MVP dito was actually the unbelievable setups being provided by Doc Fords. Hindi nga lang isa 'di ba? Sinabi ko nga, setups. Madami, as in plural na S. Hindi lang isang S, puro S kasi sobrang dami, talagang parang game-changing setups being provided here by Doc Fords. Actually, etong laban na to hindi mo na rin talaga masabi kung sino nga ba talaga yung lalamang. Paunahan sa setups ang dalawang roamers. Nung una, nandiyan yung mga hatak ni Xnova, burst na manggagaling kay Mingguin, and even the burst na manggagaling kay Sai or Dakari. Pero bumabawi din naman kasi dito sila Scary Meme, bumabawi din si Ken. Laging may bawi, bawian kung bawian, sapakan kung sapakan. Ito yung mga tipo ng player na hindi talaga sila magpapatinag dun sa kabila. Kahit na behind sila dito by some kills, lalaban at lalaban. Pero umabot na rin mismo sa punto na yung setup dito ni Fords, yung setup dito nitong si Xnova, kumbaga hinahain na nila lahat ng players mula sa AP Brencia para i-burst ni Mingguin, para i-burst ni Sai. Makitang-kita sa replay, especially on this last team fight, na akala natin, iisipin mo nagkamali na doon ng silip si Denjiro. Sobrang crucial din actually ng pagbili niya doon ng immortality, kaya naman hindi siya namatay. Namatay siya, na-resurrect because of that immortality, nakapag-counter go ang RRQ Kaito. Yung mga maliliit na details na ganun, yun ang nagpanalo dito sa RRQ Kaito. 'Di ba? Sobrang intense na laban na ibinigay sa atin ng RRQ at ng AP Brencia, pero mas nanaig yung kaangatan. Kumbaga dinaan sa gulang ng RRQ Kaito itong game na to because of that last team fight. Pero syempre kudos pa rin naman talaga for AP Brencia kasi for sure nahirapan din talaga dito ang mismong RRQ Kaito. But now, tignan din natin ang mga emblems na ginamit nitong ating mga players as we head on para dito sa kanilang mga emblems at sa kanilang mga builds. Pero bukod doon yung Clint ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin dito. Nauuso na nga yata talaga ang Master Assassin sa mga marksman, kaya naman naipapanalo niya yung lane niya. To the point na ang AP Brencia panalo sa gold lane nung early game. Alam dito ni Sai na hindi niya kayang palagan 1v1 harapan ng isang Clint, lalong-lalo na naka-Master Assassin dito. So, hindi talaga pinilit ni Sai ipanalo yung gold lane. Plus, yung dalaw pa ni Scary Meme kay Ven, talagang nakatulong yun for AP Brencia na maitry at maipanalo yung gold lane. Unfortunately, ang ginawa dito ng RRQ Kaito, dinaan na lang talaga nila sa gulang. Dinaan na lang talaga nila na makauna sila ng set. That is why mapapansin natin dito si Xnova getting the fleeting time para nga naman din talaga mas madali sa kanya yung hatak lang ng hatak, burst lang ng burst. Sinabi na nga din ng ating mga casters na daig ni Mingguin, si Harry Potter, because of the wands na meron siya dito na kailangan naman talaga niya. Pagka-hatak dito ni Xnova, follow up ng ultimate na galing kay Mingguin para nga naman din talaga makapag-burst. At again, take note may true damage din kasi yung ultimate ng isang Gord. Plus, yung true damage din na manggagaling dito kay Sai. So talaga nga namang once makahatak, once makasetup ang RQ Kaito, kayang-kaya nilang i-burst down kahit sino pang mahatak or sino mang ma-set-upan dito ng mga setters nila. And even for AP Brencia, tinry naman din talaga ni Zay na magkaroon ng damage. And siya yung nagiging sakit sa ulo dito. Unfortunately, mas naging magaling lang talaga dito yung setups, yung paghuli ni Xnova, yung paghuli ni Fords doon sa mga crucial targets para maipanalo nila yung laban. And sobrang
sobrang ganda talaga nitong laban na to. And I agree with Butters na isa talaga to sa mga masabi nating magandang games ngayong MDL Season 3. Pero feeling ko, meron pang masabi ang mga casters. So casters, take it away.